Isang malaking usapin ngayon para sa mga manggagawang Pilipino ang dagdag sahod na ₱85 kada araw para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. At isa sa mga personalidad na nagpahayag ng suporta rito ay si Senator Risa Hontiveros. Pero para kay Hontiveros, hindi dapat dito nagtatapos ang usapin. Ayon sa senador, ang ₱85 na dagdag sa arawang sahod ay isang magandang simula pero kailangan pa rin ng mas malawak at pangmatagalang reforma sa sistema ng pagtatakda ng sahod sa bansa. Isipin natin ang isang manggagawa na araw-araw pumapasok sa trabaho. Sa isang araw, kailangan pagkasyahin ang kinikita para sa pagkain, pamasahe, kuryente, tubig, renta, gamot at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya ang bawat dagdag sa sahod kahit ₱85 lamang kada araw ay malaking bagay para sa isang pamilyang patuloy na humaharap sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag kinumpleto ang buong wage adjustment, aabot sa ₱85 kada araw ang dagdag sa minimum wage sa NCR. Ipinatutupad ito sa dalawang tranche, ₱60 muna at susundan ng ₱25 sa January 2027. Mahigit 1.1 million minimum wage workers sa NCR ang inaasahang makikinabang dito. Pero dito pumapasok ang mas malaking punto ni Senator Hontiveros. Hindi sapat na panapanahon lamang ang wage adjustment. Kailangan aniya ng pagbabago sa mismong sistema upang mas maging patas ang pagtaas ng sahod at mas makasabay ito sa mga tunay na gastusin ng mga manggagawa. Kaya itinutulak niya ang Fair Wages and Productivity Bill na naglalayong magkaroon ng mas maayos sa sistema ng wage increases habang isinasaalang-alang din ang kakayahan ng mga negosyo, particular ang mga maliliit at medium-sized businesses. At mahalaga rin ang puntong ito, hindi lamang manggagawa ang dapat isipin dito. Kailangan ding matulungan ang mga MSME upang makasabay sa dagdag na gastos sa paggawa ng hindi napipilitang magsara o magbawas ng empleyado. Sa madaling salita, ang layunin ay magkaroon ng mas mataas na sahod para sa mga manggagawa pero may sapat ding suporta para sa negosyo. Dahil sa huli, ang tunay na tanong ay sapat na nga ba ang ₱85 para sa isang pamilyang Pilipino? Para sa maraming manggagawa, malaking tulong ito. Pero kay Hontiveros, dapat itong tingnan bilang simula ng mas malawak na reforma, hindi bilang katapusan ng laban para sa disenteng sahod. Dahil ang manggagawang Pilipino ay hindi lamang naghahanap ng trabaho. Ang gusto nila ay ang sahod na sapat para mabuhay ng marangal, masuportahan ng pamilya at magkaroon ng kaunting ginhawa sa buhay. Kaya ang panawagan, dagdag sahod oo pero dapat sustainable, makatarungan at tunay na nakakasabay sa gastusin ng ordinaryong Pilipino. Ikaw, sang-ayon ka ba sa ₱85 wage increase? Sapat na nga ba ito o kailangan pa ng mas malaking dagdag sahod? I-comment ninyo ang inyong opinyon. At kung gusto ninyo ng mas marami update tungkol sa mga issue na nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Once again, this is your Auntie Mama Rizalenia. Bye-bye!